Nako, pinasakit ng mga katutubang ere ang aking balakang. Ako'y pinaganong-ganon. Pinaganong-ganon. Pinaganong-ganon pa. Woo! Woo! Ang sarap. Yung energy ng mga bata talagang parang sumasalin sa amin. At magandang magagapi na po sa inyong lahat. Magandang gabi, mahal na Pastor Kibuloy. Woo! Alam naming hindi ka bumibitiw, binabantayan mo kami at ipananalangin mo kami, ang sambayanan dito sa lugar nato na manatiling mapayapa, walang gulo, at ang mga kabataan dito, mga magulang, lahat ng mga nag-participate dito, yung mga kasamang katutubo, mga Muslim ay makakauwi ng maluwalhati sa kanilang mga tahanan mamayang gabi. Kanina nakikinig ako kay Miss Maharlika. He was trying to be kind to Risa Hontiveros, and it is understandable. It was a very humane act, no? Makatao. Sa kabila ng hindi pagiging makatao ni Risa Hontiveros kay Pastor Kibuloy. At ayaw kong bitiwan yan. Let me pursue the issue about Risa Hontiveros. No? Sinabi ni binanggit kanina ni Miss Maharlika na kung ang rason sana ng pagpapatawag ng hearing sa Senado ay para sa kapakanan ng mga naaabuso, no? Na mga kasapi ng Kingdom of Jesus Christ. Wala namang naabuso Hindi kami nabuso, 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 hindi kami nabuso. At uulitin ko, yung mga hinarap or kinaladkad sa Senado ay iilang tao. At meron pa yatang isang foreigner. Ano ba yan? Okay. Ukrainian, no? Yung mga nag-claim na mga testigo laban kay Pastor Kibuloy ay mga nakatakip nga ang mukha. Mga nakamaskara. Dito, walang nakamaskara dito. Yes! At napanood ko rin, sa YouTube, kahit sa Facebook, nagsasalita, mga active members ng Kingdom of Jesus Christ and inactive. Yung mga inactive, ang galit na galit. Galit na galit sila dun sa ginawang pambababoy, pambabastos kay Pastor Kibuloy sa Senado ni Risa Hontiveros. And they were inactive members. At itong mga hinarap ni Risa Hontiveros na mga nakatakip ang mga muka ay mga sinasabi mga dating membro or mga inactive, no? At hinahamon ang Senado, si Risa Hontiveros, nitong mga nagsasalita against dito sa mga peking testigo. At sabi nila, bakit kami hindi ninyo imbitahin? Bakit yun lamang may sinasabing masama, hindi maganda? Bakit hindi ninyo kami kausapin at bitawag? Yes! At sila naman ay madaling maimbita sapagkat nakaharap sila, nagsasalita sila, wala silang maskara. Sinasabi nila,
kung sino sila, pinapakilala nila kung sino sila. At meron pang isa talagang galit na galit. Galit na halos magmura na. No? Or, speaking of pagmamura, I would like to apologize. Pastor, pasensya na kayo, nakapagmura ako ng isang araw, ano? Nadala rin ako ng aking, ano ba tawag yun? Simbo yun ng damdamin, ano? Hindi na po ulit. At gayon din, gusto kong humingi ng paumanhin. Baka na-offend ko, medyo naikumpara ko yung mga ibang samahan ng simbahan sa Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Kibuloy na nanindigan laban sa terorismo. Again, I apologize. Wala po akong intensyon na insultuhin kayo. Siguro medyo nangantsaw ako at hindi na po uulit. Ang gusto kong expound dito ay yung issue na hindi ko naipaliwanag mabuti sapagkat nabanggit ko na napilitan ako. I'm sorry, hindi napilitan. Tumayo ako rito. Nag-volunteer ako na humarap dito upang ilantad kung sino si Risa Hontiveros at upang questionin ang kanyang credibility. At binanggit ko na meron ka bang moral ascendancy? Nasaan ang iyong moralidad? Bakit binababoy? Ano ang karapatan mo para babuyin ang kapwa mo tao? Kilala mo bang mabuti kung sino si Pastor Kibuloy? Yes! Tama? Kilala mo ba ang pagkatao? Hindi mo ba naisip kung bakit ang followers ng Kingdom of Jesus Christ ay umaabot sa mula 7 hanggang 8 milyon? At anong pwede ba yung katangahan? Mura ba yon? Anong katangahan? Anong kabulastugan? Anong kabubuyan? Na nagsasalita ka laban kay Pastor Kibuloy at ang witness mo ay ilan ba yon? 3, 4? Na mga nakatakip pa mukha at gumagamit ng mga alyas? Ang gumagamit lamang ng alyas ay ang CPP, NPA. CPP, NPA, salot ng bayan! 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 Tama po. Yan ang huwag nating kalilimutan. At ako'y nananawagan kay Risa Hontiveros. Meron pang panahon. Itigil mo na yan. Itigil mo na yang malaking kabalbala na pinagagawa mo. Itigil mo yan. Hindi kita binabalaan, kundi pinapaalalahanan kita. Baka napasubo ka lang. Kung sino man ang kausap mo at gumawa ka ng ganyang pagkilos laban kay Pastor Kibuloy. Nasaan? Ano ginagawa ng 3? Hindi mo kasama itong mga tao, itong 3 kasabwat mo sa Kongreso. Because hindi naman, magkaiba naman kayo. Magpapatayin nga kayo eh. Mga reaffirm yan eh. Ideologically, sa larangan ng bakbakan ng communist movement, yung mga 3 nasa Kongreso, sila ang mga kakamping sarado ni Jose Maria Sison. Samantalang itong si Risa Hontiveros ay may sariling grupo ng Akbayan. At kung tutuusin, magkalaban sila. Subalit, for political expediency, kung inaakala nila na may pareho silang mapapala, at saka na lang sila magpapatayan, magkakampihan muna sila. At ngayon, ay pansamantala silang nagsasama, nagkakampihan, upang ibagsak, babuyin si Pastor Kibuloy. Hustisya! 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 Hustisya!
bago ko makalimutan, gusto kong batiin ang bagong administrator ng SMNI. Ang minamahal na dating Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 Magandang gabi po, sir. Magandang gabi sa inyo at congratulations at welcome dun sa inyong bagong panunungkulan bilang tagapagtanggol, bilang administrator ng SMNI. Ay nako, napakahirap ngayon ng kalagayan ng Kongreso. Paano nila ipatatawag si dating Presidente Rudy Duterte sa Kongreso? Okay. Hindi ko na po ganong pakakahabaan sapagkat meron pa tayong mga ibang imbitado na magsasalita rito. Ang gusto ko lamang humbigyan diin sa gabing ito, huwag nating kalilimutan kung kaya kami sumama sa inyo, sumama kay Pastor Kibuloy dahil sa matinding paninindigan niya na ihinto, gibain, wasakin ang partido, ang Communist Party of the Philippines, ang New People's Army, at ang National Democratic Front. Yes! Sa madalit salita, kaya kami nakikipag-isa kay Pastor Kibuloy ay dahil sa matindi niyang paninindigan na magkaroon ng ganap na kapayapaan, katahimikan sa bansang Pilipinas. Kapayapaan! Hindi digmaan! Kapayapaan! Hindi digmaan! Kapayapaan! Hindi digmaan! Kapayapaan! Hindi digmaan! Bago ako magwakas, napakaganda kanina, no? Yung presentation dito sa ating harap, sinamahan natin ng mga katutubo, no? Yung mga katutubo na yan ang dating pinagsasamantalahan ng mga NPA sa kabundukan. Yan ay pinaglalakad. Karamihan sa kanila. Kung nabalitaan ninyo, no? Few years ago, merong mga pinaglakad pa dyan mula Mindanao para i-display lamang, para ipakita lang, no? Na sila ay kakampi ng NPA. Subalit, dumating ang panahon na nakarating na sa kanila nung nagkaroon ng NTF-ELCAC na naging napaka-epektibo. Napaka-epektibo. Nakarating sa kanila at nalaman nila. Nung magkaroon ng NTF-ELCAC ay naramdaman nila na mayroong gobyerno. No? At ngayon, na dating ginagamit sila ng mga komunista, sila ngayon ay nandito, sumayaw sa harap natin. Kasama natin. Kasama natin. Kasama natin sila. Mabuhay kayo. Mabuhay!